Good morning, good morning, good morning! Welcome to Madam Chair Vlog. Narito po tayo ngayon sa Tagumpay. At papakita po natin ang kagandahan at beauties ng island. Yan po. Samahan niyo po ako. Let's go! Hello, good morning mga kachera. Tayo naman nga ay narito sa isang beach at tayo ay momomen. Kaya samahan niyo po ako, let's go! At atin pong alamin kung paano mag-enjoy si Madam Chair sa atin pong paliligo sa dagat. Very early in the morning po yan, kaya tara, let's go! Araw na! Mga ka-cheers, napakaganda naman po talaga ng dagat today. Dahil yan, very nice. Kasi po, ano po siya, high tide. Kaya napakaganda pong maligo. Yan po ay maaga pa, 5:30 in the morning. Kaya kitang-kita po namin ang papasikat na araw. Kita nyo naman po sa kalangitan. Hindi po ba? Yan. Ang ganda-ganda lang pong tingnan ng makakasalubong mo po ang araw sa umaga. At super ganda po ng ulap, diba? Maging ang karagatan at makikita niyo po talaga the peacefulness of the nature. At syempre, hindi naman tayo pahuhuli kung sa ganda ang pag-uusapan. Joke! Yan. At syempre mga ka-cheers, talagang sinulit po natin ang ating 2 weeks na bakasyon at isa po dyan ay ito nga po ang pagpunta natin sa tabing dagat. Libre naman po yan kasi yung bahay ng aking bunsong kapatid ay malapit po dyan sa beach na yan. Libre po ang paliligo dyan kaya hindi na kailangan gumastos. At syempre makaka-moment ka kasama ng iyong mga kaibigan or kamag-anak kapag gusto nyo po na mag-bonding sa kanila. Hindi rin po mahirap pagkain kasi marami pong mga fruits and vegetables po dyan sa lugar na yan. Yung akin nga pong binabaalak is nakainin na, hindi po lahat nakain. Yun. Lalo na isang OFW na katulad ko, talagang, di ba, ano naman talaga ang kain ng isang OFW. Hindi talaga kain tulad ng nasa Pilipinas. Kaya nung umuwi po tayo, marami po tayong mga pagkain na hindi talaga natin na nakain. Kasi nga po, busog na busog kami dyan kasi yung bunso kong kapatid kumain lang si Eric tayo ng dalawang beses sa isang araw. Talaga namang dahil busog na busog pa tayo kaya dahil hindi tayo nakakain ng kangkong ng mga tanim natin doon, ng gabi, para mailagay po sa mga trucks. Pero nagawa ko po yung lahat ng gusto kong gawin. Pag-garden po ako sa aming kapilya sa dagat. At syempre siya po ang INC na logo na halaman, nagawa po natin yan. At yan po siya. Yan. Yan. At syempre, dahil napakaganda po talaga puso ng saging na in-upload ko rin po dito dahil ginulay po natin. Actually, nilaga lang po namin masyadong sinausaws dahil po medyo may mga ulam po siya. Tapos, kaya naman talagang sulit na sulit. Ano po bang ginawa natin nung nasa Mindoro? Pagpapa-aura dyan, kanya-kanyang ganap. Nung dating po tayo, kahit tatlo, kaya ang saya po. Mga hapon na po o gabi na, mga anong oras na yun, mga 7 to 8 ng gabi tayo nakarating sa Mindoro. Tapos nakasabay naman na namatay yung
auntie namin. Kaya, yan, nagsisilpi po tayo dyan. Kasi yung mag-ina ay talagang may ganap din po sila ng sarili nila. Kaya, tayo lang muna. Tapos pagka 8 o'clock, feeling yan po talaga dito si Abel na talagang may pumunta kami sa bayan at paikot-ikot. At syempre, gumaya na tayo yung aking bangko. Although hindi tayo marunong sa mga kasi nag-love siya. Yun nga po pala ang isa kong kaya papaalala sa inyong mga OFW. Kapag may bank book kayo, dahil usong-uso na po ngayon yung online, di ba? Nag-online ako ng diyan nga po, hindi na nakatiis. Lumusong na talaga sa tubig. Dahil medyo po malamig ang tubig, umahon po muna tayo at nag-aura muna. Pero sa una lang po malamig. Pag natagal ka na at dahil ang mga kasama mo ay talaga namang hataw sa itsuran ay kaya napapasama na rin po tayo sa pag-aura. Kaya yan, ang dami tayong mga kuha nila. Inabot naman po tayo ng mga hanggang 11 o'clock ang ganda po talaga o 10:30 ng umaga po doon. At napakuha na rin tayo ng ano nila na nasa gitna ng dagat. Lifeline. Hindi lifeline. Basta, yun. Every year, maghuhulog ako ng 31,000 plus 14 years. Tapos, ang benefits po nun ay 3. Bali, ang nilagay ko na benefactor, yan, in case. Pero kung lahat sila, in case na may nangyari sa akin, i-divide po sa 3 yon. Pero, nilagay kong 3 kasi in case of emergency ba? Yon. And, 500,000 ang makukuha nila in case na ano man mangyari sa akin. So, yun. Kaya, yun ang ating ano sa pag-uwi natin doon. Then, after that ay umuwi na kami ng Tagumpay. Then nga po sa beach na yan. At pagkadating namin doon, siyempre ulang-ulan nung gabing yun. Buti na lang tumigil ng anong araw. Hanggang makauwi kami. Nagbabaldiyo ng sahig ang aking hipag. Kaya pagkadating talaga tinulungan ko kasi ang putik at ang daming tubig. Tapos yun, ano bang ginawa namin maghapon? Yun lang, naglinis kami ng ng kapilya. And then, nung hapon, pumunta kami sa sa tabing dagat, nanihi kami, nanguha kami ng mga shell, daming star, 4 star, wala nang laman. Tapos si Nene, nakakita nung isda, doon sa nakatihan sa, yan, yung nasa picture na yan. Inihaw na namin kasama nung malaki. Yan, ito yan, nung gabing yun. Tapos, yun, nung tanghali, yun nung kinabukasan, yun ang ulam namin nung tanghali. Pumunta muna kami sa bukid, nanguha kami ng mga gulay, okra, sitaw, sili, yun. Tapos sa amin po yung Tapos pagkadating po namin, nung hapon, yes, nagluto na kami. Tapos nung hapon na nagpahinga-pahinga nung hindi na ang araw. Yung pinaka-garden niya, may mga sanim na sitaw, pipino, okra, kalabasa, Singapore, amin pong nilinis. Ginamasan. Doon lang niya na-find out na maraming bunga ang kanyang pipino. Kaya pinanguha na namin yung mga nandoon na pwede nang pitasin. So, yun. Tapos, after that, kinabukasan, nanguha kami ng Indian mango sa puno. Actually, yung mga hulog lang, yung mga nalaglag kagabi, ang pinanguha namin. Isang basket kami. Kasi doon, kasi ang
Ang problema kasi sa Pilipinas, kapag kasi season ng mangga, ang daming mangga. Kapag season ng talong, puro yun ang kaya minsan nasasayang lang kasi wala nang bumibili. Pero sa Manila, sa mga bayan, ang mahal-mahal, di po ba? So yun, tapos yun, nagbukbang kami ng aking hipag. Yan, katulad niyan, talagang paramihan kami nang nakain. And afterwards, kinabukasan naman, ito na nga pong pumunta kami sa beach. Maaga pa po kami pumunta dyan, mga 5 o'clock. Sabi nung kapatid ko, punta na kayo para makita niyo yung pagsikat ng araw. Kaya ganyan po ang niya, talagang papasikat pa lang po ang araw niyan. So naglunoy na po kami. Hindi po kasi malamig ang tubig, mainit siya. Kaya ang sarap maligo. Siyempre, nandun yung aura-aura. Tapos kwentuhan. Yun. Madali lang kami dyan. Mga 1 oras lang kaming naglunoy. Ang sarap naman maligo, lalo na at yung high tide. Pero hindi pa talaga high tide. Kaunti pa lang. Pero okay na rin. Yan. So, ang ganda talaga ng at least, kapag nakaligo ka na ng libre. Pero meron din po dyan na na beach na may bayad. Kaya lang, sasakay ka pa ng bangka para pumunta doon. Ito, bababa ka lang doon sa tabing dagat. Yun na, pwede ka nang maligo. Kaya yan, nag-aura-aura muna kami. 3 lang kami dyan. Kasi si Eric, nagtatabas ng saging. Yes. Kasi, kinabukasan, sa hapon, siya kasi ang nagbibilang sa baryo nila ng mga saging na inilalagay sa tracking para dalhin sa Manila, para ibiyahe. Kaya kami ng umagang yun, muna. Naligo, yan. At yan, mayroong balsa sa gitna ng dagat. Pinapaupahan yan kung So, yan ang ganap ko sa Mindoro. Tapos, kinabukasan yan ay siyempre, dumalo muna ng tanging pagsamba na nanumpaang ka Angelo Manalo bilang pangalawang pamahalang pangkalahatan. Tapos, diretso sa Lamay na at sa Libing. Then, nung gabi, umalis na tayo papuntang Manila na uli. Nagbanding lang ng mga kapinsanan. Doon uli natulog. Tapos kinabukasan ng umaga. Siyempre nagtulong po para sa pagpapakain sa paglibing, pagluluto. Tapos yun, after libing, luto muna kami ng pansit na pinagsaluhan nung gabi habang inaantay natin si Eric. Nagbanding-banding muna. Tapos yun, lumuwas na tayo ng Manila. At yan ang kaganapan mga kachirat ng inyong naibigan. Like, love, comment down below, pakisubscribe na rin po. At thank you for watching. Bye!